Noong umagang iyon, ang Maynila ay kasisimula pa lamang gumising mula sa mahimbing na pagkakatulog. Isang manipis na ulap ng alikabok ang bumabalot sa mga lansangan, kahalo ng amoy ng almusal na sinangag at tuyo mula sa mga karinderyang nagbubukas pa lang sa gilid ng kalsada. Sa isang makipot na eskinita malapit sa palengke ng Sampaguita, isang dalagang mangangalakal ang abala sa pagsasaayos ng kanyang malaking puting sako. Ang pangalan niya ay Lina. Sa edad na 19, ang kanyang balat ay kayumanggi dahil sa araw-araw na pagbibilad sa init. Ang kanyang buhok, na laging nakatali ng basta-basta, ay sumasayaw sa bawat hakbang niyang magaan, kahit pa ang pagod ay hindi kailanman tuluyang lumilisan sa kanyang katawan. Mula pagkabata, sanay na si Lina sa hirap ng buhay. Ang kanyang ina ay nagtatrabaho bilang kasambahay at bihirang umuwi. Ang kanyang ama naman ay iniwan sila noong siya ay nasa elementarya pa lamang. Mula noon, natutunan ni Lina na buhayin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pangangalakal, pag-ipon ng mga karton, plastik na bote, at mga sirang bakal para ibenta sa junk shop. Simple ang kanyang buhay, ngunit marangal. Noong umagang iyon, mabilis ang mga hakbang ni Lina, na para bang alam niyang magiging isang mahabang araw iyon. Tinahak niya ang bawat eskinita, kinakabisado sa isip ang mga bahay na karaniwang nagtatapon ng mga lumang karton. Paminsan-minsan, binabati siya ng mga bata. "Ate Lina, nasaan ang pasalubong namin?" Sigaw ng isang paslit na nagngangalang Totoy mula sa pintuan ng kanilang barong-barong. Napangiti si Lina. "Anong pasalubong, Totoy?" "Wala pa namang okasyon. Basta, gusto namin ng regalo." "Sige, kapag nakakuha ako ng mga boteng makukulay, ibibigay ko sa inyo." Nagtatalon sa tuwa ang mga bata. Para sa kanila, ang mga makukulay na bote ay isa ng regalo. Itinuro sa kanila ng kahirapan na makontento sa mga simpleng bagay. Ngumiti si Lina habang pinagmamasdan silang nagtatakbuhan, bago muling pinasan ang kanyang sako. Ngunit ang araw na iyon ay sadyang naiiba. Ang kalye ay mas maingay kaysa karaniwan. Sa dulo ng eskinita, mayroong isang grupo ng mga tao na nakapalibot sa isang mobile ng pulis na basta na lang ipinarada. 2 pulis ang galit na sinisigawan ang isang ginang na nakamotor dahil sa isang maliit na paglabag sa trapiko. Ang kanilang mga boses ay magaspang at malakas, walang pakialam kung maraming bata ang nakakakita. Karaniwan, iniiwasan ni Lina ang mga ganitong gulo. Ngunit nang akma siyang liliko, sumabit ang kanyang sako sa side mirror ng motorsiklo ng isa sa mga pulis. Bahagyang umuga ang salamin, hindi nabali, natulak lamang. Gayunpaman, isang malakas na sigaw mula sa pulis ang agad na umalingaw-ngaw. "Hoy, anong ginagawa mo?" Nagulat si Lina at otomatikong yumuko. "Pasensya na po, sir, hindi ko po sinasadya. Sumabit lang po yung sako ko." "Anong hindi sinasadya?" "Sinira mo to. Magbayad ka." Humakbang papalapit ang pulis na may nanlilisik na mga mata. Ang pulis na iyon ay si Sargento Reyes, kilala sa palengke bilang isang pulis na matigas ang ulo at madaling mag-init ang ulo. Siya ay malaki ang katawan, medyo malaki ang tiyan, may makapal na bigote at boses na dumadagundong. Maraming residente ang takot sa kanya, kahit papalihim nilang pinag-uusapan ang kanyang kayabangan. Sinubukan ni Lina na magpaliwanag, "Mangangalakal lang po ako, sir. Wala po akong sinira. Nasagi lang po ng sako yung salamin. Buo pa naman po." Hindi pa siya tapos magsalita nang itulak ni Reyes ang kanyang balikat. "Huwag kang sumasagot. Akala mo bulag ako. Mangangalakal ka, di ba? Kayong mga tulad ninyo, nagkukunwaring walang alam para makatakas." Nagsimulang magtuon ng pansin ang mga tao. May naaawa, may natatakot, ngunit walang nangahas magsalita. Napalunok si Lina. Payat man ang kanyang katawan, ngunit matatag ang kanyang kalooban. "Hindi po ako nagsisinungaling, sir. Mangangalakal po ako, pero hindi po ako nanggugulo." Ngunit tila mas lalong nagpagalit kay Reyes ang kanyang sinabi. "Tinatapangan mo ako." "Ha?" Walang babala, mas malakas na itinulak ni Reyes si Lina hanggang sa halos matumba ang dalaga. Gumulong ang kanyang sako at kumalat sa kalsada ang mga plastik na bote. Napasinghap ang ilang mga residente. Ang mga batang kanina ay nakikipagbiruan kay Lina ay nagsimula ng umiyak nang makita siyang ginaganito.
Yumuko si Lina upang pulutin ang mga bote isa-isa. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kahihiyan at galit na pilit niyang pinipigilan. Ngunit hindi doon tumigil si Reyes. Alam mo nang nakasira ka, nag-abala ka pang pulutin niyang basura mo. Tatakasan mo ako, ano? Sinipa niya ang sako ni Lina, na tumilapo ng ilang metro. Muling kumalat ang mga bote. May ilang residente ang napasigaw, ngunit nanatili silang hindi lumalapit. Kinagat ni Lina ang kanyang labi, ngunit sinubukan pa ring magsalita ng mahinahon. Pakiusap po, sir. Naghahanap buhay lang po ako. Huwag niyo pong sipain ang sako ko. Pinaghirapan ko po yan buong umaga. Umismid si Reyes. Kung gusto mong kumain, magtrabaho ka ng maayos. Huwag kang gumawa ng gulo. Hindi po ako gumagawa ng gulo, sir. Mabigat lang po talaga ang dala ko. Sumasagot ka pa. Biglang hinablot ni Reyes ang kwelyo ng damit ni Lina at bahagyang iniangat ito. Pwede kitang dalhin sa presinto, alam mo ba yon? Nagsimulang mag-alala ang mga tao. Ang ginang na kanina ipinapagalitan ng kasama ni Reyes ay sinubukang lumapit, ngunit pinigilan ng kanyang asawa. Habang lalong umiinit ang sitwasyon, isang boses na mahinahon, ngunit may otoridad ang narinig mula sa likod ng mga tao. Bitawan mo ang bata, sarhento. Kanina ko pa pinapanood, wala siyang ginagawang masama. Iyon ang boses ni Kapitan David, ang kapitan ng barangay na kilala sa kanyang pagiging makatarungan. Maliit lamang ang kanyang pangangatawan, ngunit malaki ang kanyang karisma. Iginalang siya ng maraming residente. Tiningnan siya ni Reyes ng masama. Kapitan, huwag kang makialam. Problema ko to sa mga ngalakal na to. Anong problema? Hindi naman nasira ang side mirror mo. Ikaw ang naging malupit. Tila nasaktan ang amor proprio ni Reyes. Kapitan, mag-ingat ka sa pananalita mo. Pwede mo akong ano? Bububugin din? Teritoryo ko ito, sarhento. Kung gusto mong maging abusado, wag dito. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Naramdaman ni Reyes na bumabaliktad na ang sitwasyon. Binitawan niya ang kwelyo ni Lina, ngunit ang tulak niya ay muling nagpatumba sa dalaga. Napahawak si Lina sa kanyang tuhod na nagasgasan. Nanginginig ang kanyang hininga, ngunit nanatili siyang nakayuko, ayaw nang palakihin pa ang gulo. Inilapit ni Reyes ang kanyang mukha kay Lina. Akala mo takot ako sa kanila? Sumama ka sa akin ngayon sa presinto. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Lina, handa na siyang kalagkarin papunta sa mobile. Ngunit bago pa niya ito mahila, isang maliit ngunit matatag na boses ang narinig mula sa likuran. Sir, wag ninyong saktan si Ate Lina. Napalingon ang lahat. Boses pala iyon ni Totoy. Ang maliit na batang kanina ay nakikipagbiruan kay Lina. Sa kanyang munting katawan, tumayo siya sa harap ng pulis. Nanginginig ang kanyang katawan, ngunit puno ng tapang ang kanyang mukha. Nagulat si Reyes. Hoy, bata, umalis ka dyan. Umiling si Totoy at itinaas ang isang maliit na bagay patungo kay Reyes. Isa itong lighter na gawa sa bakal, na ang korte ay parang isang maliit na baril. Regalo ito mula sa kanyang ama na isang panday at madalas gumawa ng mga espesyal na lighter para sa mga nagtitinda ng barbecue. Mula sa malayo at sa tamang anggulo, ang hugis nito ay kamukhang-kamukha ng isang tunay na baril. Napigil ng mga tao ang kanilang hininga. Nakita ni Reyes ang dulo ng bakal na nakatutok sa kanyang mukha, at isang bagay na hindi pa kailanman nangyari sa kanya ang naganap. Biglang namutla si Sargento Reyes. Nanikip ang kanyang paghinga at nanigas ang kanyang katawan. Sa unang pagkakataon, hindi siya sumigaw, hindi nagbanta, hindi nagpakitang gilas. Natakot siya. Anong hawak mo? Hindi sumagot si Totoy. Niyakap niya lang ng mahigpit ang lighter, nagkukunwaring matapang kahit pa tumutulo na ang kanyang mga luha. Huwag ninyong saktan si Ate Lina. Mabait po siya. Lagi niya akong binibigyan ng makukulay na bote. Lalong tumindi ang tensyon. Mabilis na kumilos si Kapitan David, niyakap si Totoy at ibinaba ang lighter bago pa magkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Ngunit ang sandaling iyon ay malinaw na nag-iwan ng marka. Nanatiling tulala si Reyes na may maputlang mukha.
Sa unang pagkakataon, ang mayabang na pulis ay umiyak. Dahan-dahang tumulo ang kanyang mga luha. Hindi malaman kung dahil sa takot, gulat, o dahil ang kanyang ego at katapangan ay biglang gumuho ng maharap sa isang bagay na tila tunay na banta. Umatras siya ng ilang hakbang, nanginginig ang mga kamay. Lahat ng residenteng nakakakilala sa kanya bilang isang mabangis na pulis ay biglang nakakita ng isang panig niya na hindi nila kailanman inakala. Si Sargento Reyes ay hindi pala kasintatag ng kanyang ipinapakita. Samantala, dahan-dahang tumayo si Lina, tinitingnan si Reyes na may halong pagkalito at awa. Hindi niya kinasusuklaman ang pulis. Kahit nasaktan, gusto niya lang umuwi, bitbitin ang kanyang sako, at magtrabaho tulad ng dati. Ngunit sa araw na iyon, sinimulan na ng tadhana na baguhin ang landas ng buhay ng lahat. At ito ay simula pa lamang. Isang nakakailang nakatahimikan ang bumalot sa makipot na eskinita. Matapos ang insidente ng pagtutok gamit ang lighter na hugis baril, biglang nagbago ang lahat. Ang mga residenteng kanina'y takot na nakatingin lang ay nagsimula ng magbulungan. Ang ilan ay nakatingin kay Sargento Reyes na ngayon ay nakaupo sa gilid ng kalsada, maputla ang mukha at namumugto ang mga mata. Ang pulis na laging mabangis ay biglang parang nawala ng lakas. Nakatakip ang dalawang kamay sa kanyang mukha at marahang umaakyat baba ang kanyang mga balikat. Walang nangahas lumapit. Maging ang kanyang kasamang pulis, si Cabo Cruz, ay tulala lamang, hindi malaman kung malilito o mahihiya. Niyakap ni Lina ang kanyang punit na sako habang nakatayong tuliro. Mahapdi pa rin ang kanyang tuhod dahil sa pagkakabagsak, ngunit mas naguguluhan ang kanyang puso sa biglaang pagbabago ni Reyes. Paano nagawang magbago ng isang tao mula sa pagiging mapanigaw at galit tungo sa pag-iyak ng ganoon kabilis? Sa wakas ay lumapit si Kapitan David. Marahan niyang tinapik ang balikat ni Reyes. Sargento, huminga ka muna ng malalim. Hindi mo kalaban ang mga tao dito. Dahan-dahang ibinaba ni Reyes ang kanyang mga kamay. Pula ang kanyang mga mata, ngunit wala na ang talim sa kanyang tingin. Tila siya isang taong kalalagay pa lang sa kahihiyan. Ako pasensya na po, Kap. Natakot lang po ako kanina. Akala ko tumango si Kapitan David. Alam ko. Pero ang takot na iyan ay hindi maikukumpara sa naramdaman ni Lina kanina. Tinulak mo siya hanggang sa matumba. Sinipa mo ang pinaghirapan niya. Ipinahiya mo siya sa harap ng maraming tao. Alam mo ba iyon? Yumuko si Reyes, hindi sumagot, ngunit marahan siyang nanginginig na tila isang taong nilalabanan ang bigat ng kasalanang naipon. Isang sugat na hindi nakikita. Nakatayo si Lina ilang metro mula sa kanila. Hawak niya ang kanyang punit na sako, tinatalian ito ng anumang pisi na makita. Isa-isa niyang pinulot ang mga nagkalat na bote. Gusto siyang tulungan ng mga tao, ngunit alam nilang may dangal ang dalaga. Bihira siyang humingi ng tulong, ngunit laging handang tumulong sa iba, lalo na sa mga bata, kahit pa mahirap din ang kanyang buhay. Lumapit si Kapitan David kay Lina. Lina, ayos ka lang ba? Tumango ng bahagya si Lina, kahit halatang dumudugo ang kanyang tuhod. Gasgas lang po, Kap. Ang mahalaga, pwede pa rin gamitin ang sako ko. Napabuntong hininga si Kapitan David. Ikaw talaga, laging trabaho ang iniisip mo. Mapait na umiti si Lina. Kung hindi po ako magtatrabaho, sino pa po ba? Ang sagot na iyon ay kumurot sa puso ng marami. Minsan, ang mga taong pinakatinatamaan ng hirap ang siyang pinakakaunti ang reklamo. Mula sa malayo, pinanood ni Reyes si Lina na nagpupulot ng mga plastik na bote habang tinitiis ang sakit. Isang sampal ng konsensya ang tumama sa kanya, mas malakas pa kaysa sa anumang pisikal na sampal. Sa unang pagkakataon, tumayo ang pulis at lumapit kay Lina. Dahan-dahan, maingat, na para bang takot siyang tumakbo ang dalaga. Lina, mahina ang boses ni Reyes ngayon. Walang mataas na tono. Walang pagbabanta. Sumulyap si Lina saglit at bumalik sa pagpupulot. Opo, sir. Napalunok si Reyes. Pasensya na, masyado akong naging marahas kanina. Hindi ko dapat ginawa yon. Huminto saglit si Lina. Hindi siya ngumiti, hindi nagalit, tiningnan niya lang ang pulis ng may pagod na mga mata. Sanay na po akong minamaliit, sir.
Pero hindi po ako sanay na sinasaktan ng walang dahilan. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa kalooban ni Reyes. Ako nagkamali ako, Lina. Talagang nagkamali ako. Hayaan mong tulungan kita. Mabilis na umiling si Lina. Wag na po, sir. Hindi niya naman po ako tinulungan kanina, kaya hindi na rin po kailangan ngayon. Bumalik siya sa pagpupulot ng mga bote. Natahimik si Reyes na tila isang taong kalatanggap lang ng sampal mula sa katotohanan. Dalawa, ang sikretong hindi sinasadyang nabunyag. Habang nagsisimula ng humupa ang tensyon, isang tao ang tumatakbo mula sa dulo ng eskinita. Isang dalaga. Balisa ang kanyang mukha, medyo magulo ang buhok na tila nagmamadali. Lina, sigaw niya. Siya si Elena, pinsan ni Lina na nakatira sa isang apartment malapit sa palengke. Anong nangyari sa'yo? Narinig kong kinalagkad ka raw ng pulis. Agad na tumayo si Lina. Ayos lang ako, ate. Nagka-misunderstanding lang. Ngunit hindi bulag si Elena. Nakita niya ang duguan na tuhod ni Lina, ang punit na sako, at ang pulis na nakatayo hindi kalayuan. Nilapitan niya si Reyes. Kayo po ba ang nanakit kay Lina? Araw-araw pong nagbabanat ng buto ang batang iyan para mabuhay. Hindi po siya nanggugulo ng tao. Bakit niya po siya sinaktan? Yumuko si Reyes. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil alam niyang wala siyang tamang sagot. At bigla, napatakip si Elena sa kanyang bibig. May naalala siyang isang bagay na hindi niya dapat sinabi. Kailangan pa naman ni Lina na pambili ng gamot para sa nanay niya. Kung hindi siya makakapagtrabaho, naputol ang kanyang sinabi. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Tiningnan ni Reyes si Lina na may nanlalaking mga mata. May sakit ang nanay mo. Napalunok si Lina. Problema ko na po yun, sir. Nagtatrabaho po ako para doon. Desperadong nagsalita si Elena. Kalahati ng katawan niya, paralisado mula ng maaksidente. Inatake na naman ng sakit nitong linggo. Sinubukan ni Lina na pigilan si Elena. Ate, tama na. Huwag mo nang ikwento sa lahat. Ngunit huli na ang lahat. At bigla, naramdaman ni Reyes ang isang bagay na mas mabigat pa kaysa sa konsensya. Pagsisisi. Sinipa niya ang sako ng isang anak na nagtatrabaho para ipagamot ang kanyang paralisadong ina. Itinulak niya ang isang dalaga na walang ibang inaasahan, kundi ang kanyang sariling pagsisikap. Ipinahiya niya ang isang tao na hindi kailanman lumaban kaninuman. 3, ang pagbabagong hindi inaasahan. Muling umupo si Reyes. Hindi na umiiyak, ngunit ang kanyang mukha ay tila dinaanan ng isang bagyo sa kalooban. Lumapit si Cabo Cruz at bumulong, Reyes, kailangan na nating umalis. Kapag inireport tayo ng mga residente, magkakaproblema tayo. Ngunit nagulat ang lahat ng sabihin ni Reyes, hindi, dito muna ako. Hindi ko pa naaayos ang pagkakamali ko. Nagkatinginan ang mga tao. Ito ang unang pagkakataon na narinig nilang magsalita nang mahinahon ang pulis na iyon. Lumapit si Reyes kay Lina, ngunit nag-iwan ng distansya bilang paggalang. Lina, pwede ko bang ayusin ang sako mo? Bibilhan kita ng bago kung kailangan. Patuloy pa ring namulot ng bote si Lina. Wag na po, sir. Kaya ko pong bumili ng sarili ko. Ako ang pumunit. Dapat akong managot. Bumuntong hininga si Lina. Sir Reyes, mangangalakal po ako. Wala po akong halaga. Hindi niyo po kailangang pakiramdaman na obligasyon ninyong ayusin ang buhay ko. Pero ginawa kong mas mahirap ang buhay mo. Sa unang pagkakataon, ang boses ni Reyes ay tunog tao, hindi tunog otoridad, hindi tunog mayabang, kundi isang ordinaryong taong umamin sa kanyang pagkakamali. Tiningnan siya ni Lina. Kung gusto niyo po talagang managot, wag na po kayong maging malupit sa ibang tao. Yun lang po. Natigilan ng matagal si Reyes. Isang simpleng payo, ngunit mabigat, tama at taos puso. 4, ang pag-uwing nagbago sa lahat. Matapos makolekta ang lahat ng bote, inihatid ni Kapitan David sina Lina at Elena papalayo sa mga tao. Sumunod ang mga bata sa likuran, kasama si Totoy na takot pa rin. Hawak niya ng mahigpit ang lighter hanggang sa tapikin ni Kapitan David ang kanyang balikat.
Totoy, bukas huwag ka nang maglalaro ng ganito, ha? Delikado yan, anak. Tumango si Totoy. Pero natakot po ako nasaktan si Ate Lina. Umiti si Lina at ginulo ang kanyang buhok. Salamat, Totoy, ha? Pero huwag mo nang ulitin, baka ikaw pa ang mapahama. Sumunod si Totoy. May natitira pang luha sa kanyang mga mata. Umuwi si Lina sa kanilang inuupahang kwarto kasama si Elena, sugatan man ngunit buo pa rin ang loob. Ngunit ang hindi nila alam, sumusunod si Reyes mula sa malayo. Hindi para manmanan, kundi para tiyaking makakarating si Lina ng ligtas. Nakita ito ng mga residente, ngunit walang nagalit. Para sa kanila, iyon ay paraan ng isang lalaking sinusubukang tubusin ang kanyang pagkakamali. 5. Ang paghingi ng tawad na tunay at taos-puso. Kinaumagahan, habang nagsisimulang dumilim, may kumatok sa pintuan ng kwarto ni Lina. Isang mabigat ngunit mahinang boses ang narinig mula sa labas. Lina, pwede ba akong pumasok sandali? Si Reyes pala. Binuksan ni Lina ng bahagya ang pinto. Bakit po, sir? May dalang dalawang malaking plastic bag si Reyes na puno ng delata at bigas, at isang bagong sako ng mga ngalakal na mas matibay. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Pero gusto kong humingi ng tawad. Nasaktan kita. Ipinahiya kita. At malaki ang pagkakamali ko. Napalunok si Lina. Sir Reyes, mabigat na po ang buhay ko. Huwag niyo na po akong paiyakin ulit, pagod na po ako. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik kay Reyes ng ilang segundo. Sa wakas, sinabi niya, hindi na kita guguluhin. Pero hayaan mo akong tumulong ng kaunti. Hindi bilang pulis, kundi bilang tao. Inilapag niya ang bagong sako sa harap ng pinto. Kung ayaw mong tanggapin ang mga grocery, ayos lang. Pero tanggapin mo sana itong sako. Ito na ang pinakamaliit na bagay na magagawa ko. Matagal siyang tinitigan ni Lina. Ang mukha ni Reyes ay wala ng bahid ng kayabangan. Hindi ito pagkukunwari, hindi ito pakitang tao. Tila siya isang taong naghahanap ng daan pabalik. Sa wakas, tumango si Lina. Sige po, sir. Salamat. At sa unang pagkakataon sa araw na iyon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mukha ni Lina. 6 pagkatapos ng araw na iyon. Kinabukasan, nagulat ang mga residente nang makita si Sargento Reyes na dumating sa palengke nang hindi nagagalit. Tinulungan pa niyang ayusin ang magulong trapiko, sinita ang mga driver ng mahinahon at pinigilan ang sarili ng matapunan ng tubig ng isang tindera ang kanyang sapatos. Nagsimula ng mga has lumapit ang mga tao. May ilan pang ang bumati. Magandang umaga, Sir Reyes. At sumagot si Reyes, magandang umaga rin po, Aling. Nang hindi sumisigaw. Mabilis na kumalat ang pagbabago. Umiti si Kapitan David habang sinasabi sa mga residente, kita nyo na, kapag binigyan ng kaunting kahihiyan, nagbabago pala ang tao. Napatawa ang lahat. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa relasyon ni Reyes at Lina. Hindi ito pag-ibig, kundi isang relasyon ng paggalang. Sa tuwing dadaan si Lina bitbit ang bago niyang sako, pinapatigil ni Reyes ang sinumang susubok na manggulo sa kanya. Padaanin nyo. Igalang niyo ang taong nagtatrabaho ng marangal. Ang mga nakakarinig nito ay napapangiti. Maging si Totoy ay laging tumatakbo sa police outpost tuwing hapon para lang tiyakin na ang ipulis na umiyak ay nagtatrabaho ng maayos. At hindi kailanman nagalit si Reyes. Minsan, napapatawa pa siya ng bahagya. 7. Ang pagtatapos na nakatanim sa kultura. Sa Pilipinas, ang amor proprio ay minsan mas matigas pa kaysa sa semento, ngunit ang puso ng tao ay mas malambot pa sa lupang nabasa ng ulan. Natutunan ni Reyes na ang kapangyarihan na walang puso ay walang kwenta. Natutunan ni Lina na hindi lahat ng taong marahas ay masama. Minsan, hindi lang nila naramdaman ang takot o hiya hanggang sa araw na iyon. At natutunan ng mga residente na ang katapangan ay maaaring magmula sa kahit sino. Maging sa isang batang nagngangalang Totoy na may hawak na lighter. Ang araw na iyon ay naging isang kwentong bayan sa eskinita ng palengke ng Sampaguita, tungkol sa isang mayabang na pulis na nagbago matapos tutukan ng baril ng isang paslit, at kung paano itinuro ng isang dalagang mangangalakal ang kahulugan ng dignidad ng hindi kailangang sumigaw.
2 linggo ang lumipas mula nang mangyari ang insidente sa eskinita ng palengke ng Sampaguita. Ang buhay ay tila bumalik sa dati, o iyon ang akala ng lahat. Sa katotohanan, walang nanatiling pareho. Si Sargento Reyes, na dating kilala bilang tilyo ng palengke, ay naging mas kalmado at mas pasensyoso, kahit paminsan-minsan ay natutukso pa ring mag-init ang ulo. Samantala, si Lina, ang dalagang mangangalakal, ay patuloy sa kanyang pang-araw-araw na pagbabanat ng buto. Ngunit ngayon, maraming mata ang nakatingin sa kanya nang may bagong paggalang. Gayunpaman, ang paglalakbay ng pagbabago ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ang pinakamabigat na kabanata ay nagsisimula pa lamang. Isang araw nang masira ang lahat. Noong umagang iyon, hindi maganda ang panahon. Madilim na ulap ang nakabitin sa kalangitan, at ang hangin ay may dalang amoy ng paparating na ulan. Mas maagang gumising si Lina dahil ang kanyang ina, si Aling Marta, ay buong gabing inirereklamo ang pananakit ng katawan. Nanginginig ang mga kamay nito at hirap huminga. "Lina, anak, magtrabaho ka na." "Kaya ko to," mahinang sabi ni Aling Marta, halatang nagsisinungaling. Tinitigan ni Lina ang kanyang ina. "Nay, paano kung lalo pong lumala ang sakit niyo?" "Natatakot po ako." Ngumiti si Aling Marta, ngunit walang buhay ang ngiting iyon. "Marami ka nang isinakripisyo. Ayaw kong maging pabigat pa." Ang mga salitang iyon ay tila isang patalim sa puso ni Lina. Dumating si Elena na may dalang lugaw at gamot na generic. Pababa ng pababa ang lagay ni Inay Lina. "Kailangan na natin siyang dalhin sa health center." Mabilis na umiling si Lina. "Wala akong pera, ate." "Kailangan din ng bayad sa health center, Lina. Kung lagi mong iisipin ang gastos, baka mahuli na ang lahat." Yumuko si Lina, kinukuyom ang kanyang mga kamay. Naglalaban ang kanyang puso at isip. Gusto niyang iligtas ang kanyang ina, ngunit alam niyang sa isang araw lang na hindi siya magtrabaho, maaaring hindi sapat ang pera para sa gamot, pagkain, at upa sa kanilang kwarto. Para sa mga mahihirap na tulad nila, ang ganitong sitwasyon ay hindi lamang isang mahirap na pagpipilian, minsan, ito ay hindi na isang pagpipilian. 2, ang unang patak ng ulan, isang masamang pangitain. Nang bumagsak ang unang patak ng ulan, nagpa siya pa rin si Lina na magtrabaho. Nagdasal siya na sana'y kayanin ang kanyang ina hanggang sa kanyang pag-uwi. Suot ang isang manipis na kaputing plastik na may punit na sa gilid, naglakad si Lina papunta sa palengke, pasan ang malaking sako. Hindi niya namalayan, isang pulis mobile ang nagpabagal sa likuran niya. Si Reyes pala iyon. Pinagmamasdan niya si Lina mula sa loob ng sasakyan. Ang mga patak ng ulan sa salamin ay nagmistulang eksena sa isang malungkot na pelikula. Si Cabo Cruz na katabi niya ay mahinang nagsalita, "Reyes, bababa ka ba?" Natahimik sandali si Reyes. Mukhang pagod na si Lina. Masyadong mabigat ang sako niya. "Tutulungan mo." "Hindi." Ayaw niyang magpatulong. "Nakita mo naman noon." "Sa bakit mo tinitingnan?" Tumingin si Reyes sa kalsada. "Dahil may kasalanan pa rin ako sa kanya. At ewan ko, pero nag-aalala ako." Hindi sumagot si Cabo Cruz. Tumango na lang siya nang tumawid si Lina. Dahan-dahang dumaan ang mobile. Ibinaba ni Reyes ng kaunti ang bintana. "Lina, ingat ka. Madulas ang daan." Sumulyap si Lina, tumango ng walang ngiti at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi dahil sa hindi niya pinapahalagahan, kundi dahil sa sobrang pagod. 3, ang balitang dumurog sa puso. Tanghali na nang makakolekta si Lina ng ilang kilong karton, tumunog ang kanyang maliit na cellphone, isang lumang modelo na bigay lang ng kapitbahay. Nakasulat sa screen ang pangalan ni Elena. "Hello, 8?" Nanginginig ang boses sa kabilang linya. "Lina, umuwi ka na ngayon din." "Bilis! Ang nanay mo, hinimatay siya." Tila huminto sa pagdaloy ang dugo ni Lina. "Ano, ate? Pakiusap, bantayan mo si inay." "Uwi na ako." Ibinaba niya ang telepono at tumakbo ng buong lakas, walang pakialam sa lalong lumalakas na ulan. Ang sako sa kanyang likod ay tumatalbog, nananakit ang kanyang mga balikat, ngunit wala siyang pakialam. Sa kalagitnaan ng daan, nadulas siya at bumagsak.
Muling nagdugo ang kanyang tuhod, ngunit tumayo siya at nagpatuloy sa pagtakbo. Hinihingal siya. Sa palengke, nagtaka ang mga taong nakakita sa kanya. Lina, bakit? Namumutla siya. Anong nangyari? Ngunit hindi huminto si Lina. Takbo lang siya ng takbo. 4, nang huli na ang lahat. Pagdating niya sa kanilang kwarto, umiiyak si Elena sa harap ng pinto habang hawak ang kamay ng kanilang ina na nakahandusa sa papag. Lina, ayaw nang magising ni inay. Niyakap ni Lina ang kanyang ina. Nay, gumising po kayo. Si Lina po to. Walang sagot. Mainit pa ang katawan nito, ngunit hindi gumagalaw. Nyugyug ni Lina ang balikat ng kanyang ina. Nay, wag naman po ganito. Wag niyo po akong iwan. Humagulgol siya. Nanginginig ang buong katawan niya. Nagsimula nang magdatingan ang mga kapitbahay. Tumawag kayo ng ambulansya. Dalhin sa health center. Ngunit pinigilan sila ni Elena, tumutulo ang luha. Lina, kanina humihinga pa si inay. Pero noong kumuha ako ng tubig, bigla na lang kinanlaki ang mga mata ni Lina, tinatanggihan ang katotohanan. Wala pa si inay, di ba? Hindi pa siya, huwag mong sabihin yan. Tinakpan ni Lina ang bibig ni Elena. Hindi handa ang kanyang puso. Hindi sa araw na iyon, hindi sa ganoong paraan. 5, ang pagdating na hindi inaasahan. Sa gitna ng kaguluhan, biglang dumating si Reyes. Napadaan siya dahil nakita niya si Lina na tumatakbo kanina at naghinalang may masamang nangyari. Nang makita ang mga taong nagkukumpulan, agad siyang kinabahan. Anong nangyayari? At natagpuan ng kanyang mga mata si Lina na yakap-yakap ang katawan ng kanyang ina habang umiiyak ng walang tigil. Lumapit si Reyes, tila dinudurog ang puso. Lina, anong nangyari? Hindi sumagot si Lina. Masyado siyang tuliro. Tumingin si Elena kay Reyes na may namumugtong mga mata. Ang nanay po ni Lina mukhang wala na po. Natigilan si Reyes. Si Cabo Cruz, nakararating lang, ay agad na kumilos. Dalhin natin sa health center ngayon din. Huwag tayong magsayang ng oras. Tumango si Reyes at maingat na binuhat ang katawan ni Aling Marta, na para bang iyon na ang pinakamahalagang tungkulin sa kanyang buhay. 6, ang dasal na hindi natapos. Sa health center, mabilis na nagsuri ang doktor. Mahigpit na hinawakan ni Lina ang kamay ng kanyang ina. At sa wakas, tiningnan sila ng doktor ng may malungkot na mukha. Ginawa na namin ang lahat. Pero pagdating ng pasyente dito, wala na siyang itinakpan ni Lina ang kanyang mga tainga. Hindi. Hinimatay lang po ang nanay ko. Malakas po ang nanay ko. Nagsisinungaling kayo. Nagsisinungaling kayo. Niyakap siya ni Cabo Cruz mula sa likuran upang hindi siya matumba. Umiyak si Elena habang tinatakpan ang mukha nang sa wakas ay binigkas ng doktor ang salitang pinakakinatatakutan ni Lina. Patay. Gumuho ang mundo ni Lina. Sumigaw siya habang niyayakap ang katawan ng kanyang ina na tinakpan na ng puting kumot. Nay, huwag niyo po akong iwan. Hindi ko pa po kayo napapasaya. Hindi pa po ako sapat na malakas, Nay. Lahat ng residenteng sumama ay napaiyak. Samantala, nanatiling nakatayo si Reyes, nakakuyom ang mga kamao, nanginginig ang hininga. Naramdaman niya ang isang matinding pagkakasala, hindi dahil siya ang dahilan ng pagkamatay, kundi dahil napagtanto niyang mas mabigat pa pala ang pinagdadaanan ni Lina kaysa sa kanyang inakala. At minsan, sinipa niya ang sako ng dalagang iyon nang hindi nalalaman na ipinaglalaban pala nito ang buhay ng kanyang ina. Tila pinipiga ang kanyang puso. 7, ang libing na nagbuklod sa maraming puso. Kinabukasan, inilibing si Aling Marta sa isang maliit na sementeryo malapit sa kanilang lugar. Umaambon sa buong prosesyon na para bang nakikidalamhati ang langit. Nakatayo si Lina, hawak ang isang sirang payong. Hindi na siya umiiyak. Naubos na ang kanyang mga luha kagabi. Maputla ang kanyang mukha, namumugto ang mga mata. Ang mga kapitbahay, tindera sa palengke, mga tricycle driver, lahat ay dumalo. Maging ang mga bata ay nakipagdasal. Nandoon din si Reyes.
Walang suot na uniforme, may dala siyang mga bulaklak na puti at tahimik na yumuko sa tabi ng puntod. Matapos ang libing, umupo si Lina sa isang bato malapit sa puntod, hindi gumagalaw. Nakatingin lang sa sariwang lupa. Dahan-dahang lumapit si Reyes. Lina, nakikiramay ako. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng nangyari. Hindi lumingon si Lina. Alam niyo po ba? Laging sinasabi ni inay na kailangan kong maging matatag kahit gaano kahirap ang buhay. Pero ngayon, mag-isa na lang ako, sir. Ang kanyang boses ay parang sa isang batang nawala ng tahanan. Napalunok si Reyes. Hindi ka nag-iisa. Mahal ka ng mga tao dito. At kung kailangan mo ng tulong, nandito ako. Tiningnan ni Lina ang basang lupa at pagkatapos ay tiningnan si Reyes sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang lahat. Bakit po kayo nag-aalala sa akin? Isa lang po akong mangangalakal. Umiling si Reyes. Dahil tao ka, Lina. At dahil may utang na loob ako sa'yo. Anong utang? Tumingin si Reyes sa ulan. Ikaw ang nagmulat sa mga mata ko. Kung hindi dahil sa'yo, marahil ay isa pa rin akong mayabang na pulis na nananakit ng iba. Ipinaintindi mo sa akin na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa malakas na boses, kundi sa pusong nananatiling matatag kahit gaano kalupit ang mundo. Yumuko si Lina, sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Ayaw ko po ng awa, sir. Gusto ko lang pong mabuhay. Kung ganoon, hayaan mong tulungan kitang mabuhay nang hindi natatapakan ang iyong dignidad. 8. Isang maliit na liwanag mula sa kadiliman. Ang araw na iyon ang naging simula ng isang bagong ugnayan sa pagitan ni Lina at Reyes. Hindi pag-ibig, hindi awa, kundi isang koneksyon na isinilang mula sa sakit na nagturo sa kanilang dalawa. Nagsimulang tumulong si Reyes mula sa malayo. Tiniyak niyang walang mga siga na manggugulo kay Lina. Kinausap niya ang FESPI para sa tulong pinansyal. Tinulungan niya si Lina na makakuha ng mas maayos na kagamitan sa pangangalakal. Ipinadala rin niya ang mga volunteer mula sa health center upang regular na suriin ang kalusugan ni Lina. Noong una, ayaw tanggapin ni Lina. Ngunit nang makita niyang hindi siya pinipilit ni Reyes, unti-unti siyang nagbukas ng pinto. At nakita ng mga residente ang isang magandang bagay. Kung paanong ang isang trahedya ay bumuo ng isang bagong pamilya, hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa pagmamalasakit. Siyam, ang bagong pangarap. Sa ikatlong gabi matapos ang libing, nakaupo si Lina sa harap ng kanilang kwarto, nakatingin sa langit. Malabo ang mga bituin, ngunit nagniningning pa rin. Umupo si Elena sa tabi niya. Lina, magpapatuloy ka pa rin ba sa pangangalakal? Huminga ng malalim si Lina. Sa ngayon. Pero balang araw, gusto kong magbukas ng maliit na karinderya. Para hindi na ako laging nag-ikot, para may permanente akong kita. Ngumiti si Elena ng may pagmamalaki. Siguradong matutuwa si inay kapag narinig yan. Tumingin si Lina sa langit. Sabi ni inay kapag nadapa, kailangang bumangon. Ngayon, babangon ako, dahan-dahan. Mula sa malayo, si Reyes na nagpapatrolya ay nakita sila at bahagyang ngumiti. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Si Lina ay nagsisimula ng gumaling. Hindi pa ganap, ngunit sapat na para humakbang pasulong. Isang gabi, mahinahon ang ihip ng hangin sa bakura ng munisipyo na nagsisimula ng tumahimik. Ang mga ilaw poste na lamang ang nagbibigay ng ginintuang liwanag sa sementadong daan na basa pa mula sa ulan kaninang hapon. Sa isang sulok, nakaupo si Lina sa isang kahoy na upuan, yakap ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang simpleng damit ay tuyo na, ngunit may bakas pa rin ang putik. Sa tabi niya, isang babaeng nasa katanghaliang gulang, si Aling Mira, ang nag-aayos ng mga nakabalot na pagkain. Mula sa kabilang dulo ng liwasan, dahan-dahang naglakad si Sargento Reyes, patungo sa kanila. Ang kanyang uniforme ay hindi na kasing plansado tulad ng dati. Tinanggal na niya ang kanyang sombrero, nakatupi ang manggas, at ang kanyang mukha ay gusot, tila isang taong paulit-ulit ng sinampal ng katotohanan. Pinanood siya ni Lina mula sa malayo. Nanliit ang kanyang mga mata, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkalito kung ano ang dapat niyang itawag sa lalaking ito. Kaaway, salarin, o isang taong sinusubukang magbago. Huminto si Reyes 2 hakbang sa harap ni Lina.
Pwede ba akong umupo? Mahina ang kanyang boses, halos hindi marinig. Nag-aalangang tumango si Lina. Magalang na lumayo si Aling Mira, sadyang nagbibigay ng espasyo. Yumuko si Reyes. Anak, hindi ko alam kung saan magsisimula. Magsimula po kayo sa pasensya, sir, sagot ni Lina, mahina ngunit matatag. At sa wakas, lumabas ang salitang iyon, nanginginig ngunit tapat. Pasensya na, sabi ni Reyes, mabigat ang hininga. Pasensya na, dahil tinrato kita na parang hindi ka tao. Ako talagang nawala ako sa sarili. Hindi inalis ni Lina ang kanyang tingin. Kahit maliit ang kanyang katawan, malinaw ang katatagan sa kanyang mga mata. Sinaktan niyo po ako dahil lang mahirap ako, dahil mangangalakal ako. Mali po ba iyon, sir? Pumikit si Reyes. Hindi. At iyon ang pinakatumutusok sa akin ngayon. Isang katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang tunog ng mga kuliglig ang naging musika sa gabi na para bang nakikinig din ang kalikasan sa pag-amin na iyon. Nagsimulang magkwento si Reyes. Hindi para ipagtanggol ang sarili, kundi para maging tapat. Ikinuwento niya ang kanyang asawa na iniwan siya matapos ang maraming taon ng pagtitiis sa kanyang katigasan, ang kanyang anak na ayaw na siyang makita, ang bigat ng trabaho, ang mga kaso ng korupsyon sa kanilang hanay, at ang mga senior na nagturo sa kanya na ang karahasan ang lengguwahe ng kapangyarihan. Pero lahat ng iyon ay hindi dahilan, mabilis niyang sinabi habang dinadagukan ang kanyang dibdib. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Ako ang nagpabaya sa sarili ko na maging isang halimaw na nakauniforme. Matagal siyang tinitigan ni Lina at pagkatapos ay nagsalita, naiintindihan niyo na po ngayon. Mas mabuti na po yan kaysa sa mga taong ayaw kailanman umamin. Muling tumulo ang luha ni Reyes. Ang kanyang pag-iyak ngayon ay hindi dahil sa takot o pressure, kundi dahil sa taos pusong pagsisisi. Ang kaso ng pananakit ay dinala sa Internal Affairs. Ang video mula sa mga residente at ang testimonya ni Lina ay nagpahirap sa posisyon ni Reyes. Marahil ay hihilingin ng marami na siya ay matanggal sa serbisyo at makulong, ngunit ginulat ni Lina ang lahat. Hindi ko po gustong makulong siya, sabi niya nang hinga ng pahayag. Gusto ko po siyang magbago. Natahimik ang mga opisyal. Walang galit, walang paghihiganti. Tanging ang katapangan ng isang dalagang mangangalakal na puno ng sugat ang buhay, ngunit hindi hinayaang maghari ang puot sa kanyang puso. Sa huli, ipinataw ang parusang pandisiplina. Pansamantalang suspensyon, sa pilitang pagdalo sa counseling, at pagtatalaga sa community service unit sa loob ng 6 na buwan bilang bahagi ng kanyang moral na responsibilidad. Hindi ito isang magaan na parusa, ngunit hindi rin ito isang pagwasak. Ito ay restorative justice, isang katarungang nag-aayos, hindi pumuputol ng buhay. 2 buwan matapos ang insidente, nag-organisa sina Lina at Aling Mira ng isang maliit na feeding program para sa mga batang kalye sa isang basketball court. Nagtatakbuhan at nagtatawanan ang mga bata habang ipinamamahagi ang mga nakabalot na kanin at gatas. Sa gitna ng kasiyahan, dumating si Reyes na nakauniforme, ngunit wala na ang dating kayabangan. Tinanggal niya ang kanyang sombrero, mas mababa ang kanyang postura, mas magalang. Tumayo siya sa harap ni Lina, may dalang ilang kahon ng mga kwaderno at pangkulay. Binili ko to para sa mga bata, mahina niyang sabi. Bahagyang umiti si Lina. Salamat po, sir. At isang mas malaking bagay ang nangyari. Nagsimulang palibutan ng mga bata si Reyes, hinahawakan ang kanyang kamay, nagtatanong ng kung ano-ano. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, umiti ang lalaki. Hindi isang formal na ngiti ng pulis, kundi isang ngiti ng isang taong nagsisimula ng gumaling ang puso. Pinanood siya ni Lina mula sa malayo. Sa kanyang puso, alam niyang marahil lahat ng masamang nangyari ay may dahilan. Marahil may mga tao talagang kailangan niyang baguhin, hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng katatagan ng loob. Ilang linggo ang lumipas, nagsimulang umayos ang buhay ni Lina. Nakakuha siya ng scholarship mula sa isang social community na nalaman ang kanyang kwento. Nagsimula siyang pumasok sa Alternative Learning System, JEVIT, at kumuha pa ng kurso sa pananahi. Sa kabilang banda, mas naging kapansin-pansin ang pagbabago ni Reyes. Naging mas palakaibigan siya, mas pasensyoso, at mas malapit sa mga mahihirap na dati niyang minamaliit. Marami ang nagulat sa kanyang transformasyon.
Sir Reyes, nakipagbati na po ba kayo sa sarili nyo? Tanong ni Lina isang hapon. Matagal na natahimik ang lalaki at sumagot, hindi pa lahat, pero sinusubukan ko. At nagsimula ang pagsisikap na iyon dahil sa iyo. Yumuko si Lina, nahihiya at natutuwa. Kung ganoon po, magpatuloy po kayo sa pagsisikap, sir. Muling pinagtagpo sila ng tadhana sa ibang sitwasyon. Isang umaga, habang nangangalakal si Lina sa lumang palengke, isang truck ang nawalan ng kontrol dahil sa sirang preno. Nagtakbuhan ang mga tao, nagsigawan ang mga tindera. Natigilan si Lina nang makita ang isang maliit na bata na nakatayo sa gitna ng kalsada, hindi makaiwas. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Lina, hinila ang bata, at idinapa ang sarili sa gilid bago pa man bumangga ang truck sa isang tindahan. Naghiyawan sa takot ang mga tao. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Reyes na nagpapatrolya. Nang makita ang katawan ni Lina na nakahandusay habang yakap ang umiiyak na bata, gumuho ang kanyang puso. Binuhat niya si Lina, paulit-ulit na tinatawag ang kanyang pangalan. Lina! Lina, gumising ka! Dahan-dahang iminulat ni Lina ang kanyang mga mata. Ligtas po ba yung bata? Tumango si Reyes na may namumulang mga mata. Iniligtas mo siya. Ngumiti si Lina. Salamat sa Diyos. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Reyes na ang maliit na dalaga ay hindi lamang isang biktima. Siya ay isang paalala, isang guro, at ang liwanag na nagbalik sa kanya sa pagiging tao. 6 na buwan ang lumipas. Si Lina ay hindi na isang permanenteng mangangalakal. Nagtatrabaho na siya bilang katulong sa patahian ni Aling Mira habang ipinagpapatuloy ang kanyang pag-aaral. Ang kanyang damit na dati puno ng alikabok ay napalitan na ng isang simpleng apron na puno ng aspili. Si Sargento Reyes naman ay permanenteng inilipat sa Community Service Unit. Hindi bilang parusa, kundi dahil siya mismo ang humiling nito. Gusto kong magtrabaho sa lugar na laging magpapaalala sa akin na manatiling mapagkumbaba, sabi niya. Ang kanilang relasyon ay hindi pamilya, hindi rin biktima at salarin, kundi isang ugnayan ng 2 taong nagpabago sa buhay ng isa't isa. Sa dulo ng kwento, sinabi ni Lina ang isang bagay na simple, ngunit tunay na Pilipino, nagkakamali po ang tao, sir. Pero kung gusto niyang magbago, palaging may paraan na ibibigay ang Diyos. Yumuko si Reyes, na